Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-12 kabanata ng Leviticus at ang magbabahagi ng salita ay si Minister Martin. Sa atin pong pagbabasa nito ay mayroon pa tayo napaka-espesyal na pananaw. Dito kung maalala po natin mula pa nung anniversary ay alam na po natin na tayo ay dinadala ng Diyos sa panibagong simula. Alam po natin na ang lahat ay magsisimula pa rin sa mga lingkod o kaya sa maharlikang pari ng Panginoon. Ang chapter 1 hanggang 7 ay tungkol po sa mga handog na ibibigay ng mga Levita o kaya ibibigay ng mga tao sa pamamagitan ng mga Levita. Kung titignan po natin ang libro ng Leviticus, ito po ay isinulat para sa mga Israelita na naiwan matapos ang pagkakalupig o kaya pagbagsak ng Jerusalem. At ang mga batas na nasa Leviticus ay naipasa-pasa mula kay Moises, papunta kay Aaron at sa mga Israelita. At sa kasaysayan ng Israel ay 3 beses pong nanumbalik ang Israel at naroon ang pagbabalik din ni Zerubbabel upang maitayong muli ang templo ng Diyos. Nabanggit din ang pagbabalik ni Ezra at ni Nehemiah. Ang libro ng Leviticus ay para po sa mga taong nagbabalik tungo sa Jerusalem at isinulat din po para sa atin. Ngunit anong uri ng katotohanan ang higit pa sa kasaysayan na patuloy pa rin pong nangungusap sa atin ngayon? Aking napagtanto ng atin pong Panginoon ay napaka-espesyal. Sa chapter 11 ay tungkol po yon sa mga pagkain. Nakita po natin na pinapahalagaan ng Panginoon kung ano man ang ating kinakain sa hindi. At sino ang kasama natin kumakain, paraan natin ng pagkain. Ang Diyos ay nagkaroon po ng mga tuntunin pagdating sa mga pagkain. Halimbawa sa Exodo, napakarami po nilang mga tradisyon at mga ritual na nalaman o kaya nakuha mula sa Ehipto. Halimbawa, sa atin po, napakadali na sa atin ang magsabi ng hindi magaganda. At tayo po ay mabilis na maapektuhan ng korupsyon. Ngunit ngayon, binabasa po natin ang chapter 12 at bibigyan po natin ito ng pamagat. Ang hangganan na inilalagay ng Diyos para sa kabutihan, kaligtasan ng kanyang mga tao. Ito ay mayroon lamang pong iilang bersikulo.
Ngunit makikita po natin na pinapahalaga ng Diyos ang lahat ng ito. Sinasabi ng Diyos kay Moses, sabi po dito, sinabi ni Yahweh kay Moses, ganito ang sabihin mo sa bayang Israel, kung ang isang babae ay manganak ng lalaki, 7 araw siyang ituturing na marumi, tulad ng panahong siya ay may regla. At sa 8 araw, dapat nang tuliin ang sanggol. Tatlumput-tatlong araw pang hihintayin ng ina bago siya ituring na malinis. Hindi siya dapat humawak ng anumang bagay na sagrado at hindi rin dapat pumasok sa santuario hanggang hindi natatapos ang takdang panahon. Kung babae naman ang kanyang anak, 14 na araw siyang ituring na marumi, gaya ng rin ng siyang may regla, 66 na araw pa siyang maghihintay bago siya ituring na malinis. Meron pa tayong kapatiran na nagbahagi pagdating sa hormonal changes ng lalaki sa babae. Dito makikita po natin kung ano man ang sinasabi ng Diyos. Ang Diyos ay mayroon pong espesyal na intensyon o kaya'y kalooban para po sa bawat isa. Ang pagkakalikha ng lalaki, sila po ay nagmula sa abo, buhangin, pagkatapos ay binigyan sila ng hininga ng Diyos. Ngunit ang babae naman ay nagmula po sa tagiliran ng lalaki. Kaya naman ang komposisyon ng mga babae ay mayroon pong 2 bahagi. Kaya po dito makikita natin na mayroong pagkakaiba kahit sa paraan ng purifikasyon. Para po ba ang mga babae ay mas maraming pagkakalikha kumpara sa lalaki, kaya naman ang araw ay magkaiba din. Paano po natin makikita sa ating mga anak kung sila ay mayroong marka na mula sa Panginoon, kagaya po na sinabi dito na dapat silang tuliin? Nagkataon na sa mga pagkakataong po ito ay ang mga estudyante po natin kasalukuyan po ang kanilang DSE. Atin pong panalangin na ang resulta ng kanilang DSE ay maganda upang makapasok sila sa magandang universidad at magkaroon ng magandang career at mapagpalang kanilang buhay sa hinaharap. Ito ang ating iniisip, ngunit nakikita din po ba natin ang kalooban mismo ng Diyos sa atin? Ito ay mahalagang pagpapaalala ng Panginoon para sa atin. Ngayon sa verse 6 hanggang 8. Tungkol po ito sa paglilinis.
Tayo po ay pinapaalalahanan ng Panginoon. Sa maraming pagkakataon, akala po natin sa ating pagbabasa ay wala po itong kinalaman sa atin pong mga buhay. Ngunit sa atin pong araw na buhay, paano po natin panghawakan ang ating pagkakakilanlan bilang likha ng Diyos? Tayo po ay tinawag ng Panginoon. Kung matatandaan po natin, binigyan ng Diyos ang mga Israelita ng paraan na pumili kung alin man ang kanilang maihahandog ayon sa kanilang kakayahan. Magandang umaga sa lahat. Ngayon ay napaka-espesyal na kabanata ng salita ng Diyos. Naalala ko bago pa man naipanganak ang aking anak ay hindi ko pa seryosong nababasa ang libro ng Leviticus. Sa aking pag-alala, ang aking anak ay naipanganak sa emergency. At hindi ko pa lubos maunawaan noon kung paano ang panganganak na ito. Pagdating sa tradisyon ng mga inchik ay mayroon po tayong mga ibinibigay na mga makakain o kaya maiinom sa kanila. Ganito po ang paraan natin ng pagtanggap at pagtulong sa kanila. Samantalang dito sa Leviticus, mababasa po natin ang iba't ibang ang mga ritual o to kaya tuntunin na inilalagay ng Diyos sa panganganak ng mga tao. Binigyan sila ng pagkakataon na mamalagi sa kanilang mga tahanan bago bumalik sa pakikipagsamba sa templo ng Diyos. Naroon ang paghihintay ng ilang araw. Sa panganganak ng isang ina ay kailangan po siyang mabigyan ng pagkakataon na malinis muli ayon sa kabanatang ito.
Naroon ang paghihintay ng ina ng 33 araw upang malinis mula sa pagdurugo at panganganak. Ngunit para po sa atin, kung tayo mismo ang magbabasa nito, parang nasa isip po natin doble ang holiday kapag manganganak. Dahil ito po ay panahon upang maibalik ang ating kalakasan matapos ang panganganak. Ngunit nais ng Diyos na hindi lamang ito ang ating bigyang pansin, dahil ang intensyon ng Panginoon kung bakit siya nagbibigay ng ganitong araw ng mga pamamahinga at paglilinis ay para makabalik muli sila sa templo at magsamba sa Kanya. Maaaring mahaba ang pagkakataon ng paghihintay, ngunit mula din dito ay lalago ang kanyang pagnanais upang makabalik sa presensya ng Panginoon. Matatandaan po natin ang Panginoon ay naglagay po ng mga tuntunin kung alin ang malinis sa hindi, alin ang banal sa hindi, katulad ng tinatanggap ng mga Israelita po ngayon pagdating sa kanyang mga tuntunin. Nagbigay din ng Panginoon ng mga tuntunin kung anong mga kaloob ang maaaring ibigay sa Kanya. At sa kabanatang ito, nabanggit naman ang paglilinis ng mga ina, lalo na ng mga kapapanganak pa lamang. Ang lahat po ng ito ay tungkol sa pagbubukod ng mga tao upang sila ay maging banal, kasama na ang mga pari. Ang mga maharlikang pari ng Diyos ay dapat na maging banal, maging higit na alerto. Ang lahat ng lingkod ng Diyos, maging ang leader ng bawat grupo, ay humarap sa Panginoon upang tanggapin ang lahat ng mga tuntunin na ito na mula sa Kanya. Ito ay pagsasabi sa kanila na sila ay banal na bayan na pinili ng Diyos, kung kaya naman narito ang mga tuntunin upang sila ay maging banal. Inihayag ng Diyos ang kanyang kalooban. Lahat ay nilikha ng Panginoon. Ngayon kasama na po tayo kahit pa mula sa iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga kultura. Tayo sinasabihan ng Diyos na tayo ay mahalaga sa kanyang puso at tayo ay kanyang ibinukod. Tayo ay tinawag upang maging bayang banal, maging bansa ng maharlikang mga pari. Lahat ay para sa Panginoon, lahat ay kabilang sa kanyang pangako. Ito po ang dapat nating pananaw.
Alam po natin na bilang mga Kristiyano ay dapat po tayong maging banal dahil ang Diyos po natin ay banal. Ang atin pong komunidad ay komunidad ng mga pari. Ngayon, mayroon po tayong PPT na inahanda. Wag lamang po tayong mag-focus sa kahabaan o kaya kaikli man ng paglilinis, lalo na po sa kabanatang ito ang tungkol sa paglilinis ng nanganak. Dahil kung tutusin ang mga Israelitang ito ay mahalaga para sa Panginoon. Upang maging ina sa isang bayan ng maharlikang pari, siya ay dapat na maging banal at malinis. Bakit kailangan po nating balikan ang paglilinis? Ang paglilinis ng mga tao, iyon ay dahil ang nais ng Diyos ang lahat ay maging banal sa Kanya. Sa mga nagdaang kabanata na ibahagi ko ano maaaring hawakan sa hindi, maaaring kainin sa hindi, alin ang malinis sa hindi. Sa litratong ito na nasa kaliwa, ang lahat po ng ito ay mga likha ng Diyos. Ang lahat ng mga likha ng Diyos ay Kanya pong minamahal. Mayroon pong iba't ibang mga likha. Kung matatandaan po natin sa nagdaang mga kabanata, kapag ang isang bangkay
ng hayop ay naroon, hindi po dapat itong hawakan dahil ito ay madumi. Para po sa mga Israelita, ang Diyos ay nagbigay ng mga tuntunin sa mga dapat nilang kainin at hindi. Ngayon tayo bilang para sa mga inchik, lahat ay pwedeng kainin. Kahit ano man ay kinakain natin. Dahil mayroon po tayo, ganito po natin binibigyang aliw ang ating mga sarili. May mga pagkakataon din na kahit ang mga bagay katulad ng dugo ay kinakain din po natin kahit naman hindi dapat. Mayroon pong joke pagdating sa mga inchik na hindi talaga inchik si Adan at Eva dahil kung sila man ay inchik, hindi yung prutas ang kanilang kakainin bagkus ay yung ahas. Ngunit dito sa mga tuntunin na ito, makikita po natin na hindi talaga natin kilalang kilala ang Diyos. Ngunit narito ang kanyang mga tuntunin upang ipakita sa atin kung paano tayo mabubuhay ng may kabanalan. At bilang mga likha ng Diyos, tayo ay dapat po na dumulog sa Kanya at dumulog sa Kanyang kabanalan. Kaya naman po narito ang mga tuntunin, narito po ang mga pamantayan at hangganan na inilalagay ng Diyos. Maaring napakahirap na sundin, lalo na para sa mga Israelita, napakahirap ang sundin ito dahil sila ay nasa ilang araw silang kumakain ng mana at ng pugo. At maaaring gugustuhin din nilang kumain ng iba pang mga pagkain, uri ng pagkain. Katulad ko, nang ako'y ma-ospital, puro lamang pagkain ospital ang aking kinakain at ang aking excitement ay makakain na ng ibang pagkain. Ngunit sinasabi po ng Panginoon na hindi lamang po tayo nabubuhay ayon sa pagkain, ngunit ayon din sa salita ng Diyos. Natural po sa tao na gusto po nating sumubok ng iba at magkaroon ng pagkakaiba sa atin pong pagkain. Madalas ay gusto po nating bigyan kasiyahan ang ating pong sarili, ang ating pong mga dila, ngunit narito ang mga hangganan na inilalagay ng Diyos pagdating sa ating kabanalan. Kumpara sa litrato na nasa kanan, makikita po natin ang litrato ng mga tupa, ng toro, ng kalapati.
Binigyan po ng Diyos ang mga Israelita ng mga tuntunin na dapat sundin. Sa chapter 10, nakita po natin, nabasa natin ang tungkol kay Nadab at Abihu. Nabasa po natin ang tungkol sa sitwasyon ni Nadab at Abihu na sila ay naglingkod ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos kung kaya sila ay pinarusahan ng Panginoon. Ngunit para kay Aaron ay hindi man niyang lang sila mahawakan o kahit ano dahil labag din sa kalooban ng Diyos na humawak ang mga pari ng mga patay. Makikita po natin na kung tutuusin ang mga itinuturo ng Diyos, ang tuntunin ng Diyos ay hindi lang basta-basta o para pa lang tayo ay pahirapan. Maaring ang Diyos ay may mga tuntunin, may pamantayan dahil iyon ay dahil siya'y banal. Ang kalwalhatian ng Diyos ay nagpakita sa lahat ng mga tao. Nabasa po natin yun sa chapter 9 at maging sa chapter 10.
Ang Diyos na nagpakita ng kanyang kaluwalhatian sa kaligitnaan ng mga Israelita ay ang parehong Diyos na nagparusa kay Nadab at Abihu. Dahil ang Diyos ay maluwalhati, ang Diyos ay banal, ngunit Diyos din po siya ng hustisya at Diyos na hindi po dapat basta-bastang hindi po basta-bastang ginagawa ng masama. Sa chapter 8, matatandaan po natin na ang mga pari ay inordena sa harap ng maraming mga tao. Mayroong mga pari upang maging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. At sa pamagitan nila ay maipapalawak palalo ng Diyos ang kanyang kaharian. Kaya naman narito po ang buod ng bawat tema ng bawat kabanata. Nabanggit na si Aaron ay nagtungo sa tabernakulo at para po itong Diyos ang nag-ordena sa mga pari at siya ay lumilikha ng bagong bagay. Ang Diyos ay mayroon pong malapit na ugnayan sa Diyos katulad po sa Eden. Iyon ay mabasa po natin sa chapter 9. Pagkatapos sa chapter 10, dapat po na ang paraan natin ng paglilingkod sa Diyos ay ayon sa kanyang kabanalan, ayon sa kanyang kalooban. Sa 11 ay ganoon din po at sa 12 ay naituro ng Panginoon ang kanyang mga tuntunin pagdating sa paglilinis. Paano makakabalik sa kanya pagdating sa kabanalan. Paano po tayo makakabalik o paano magiging banal na bayan muli ayon sa kalooban ng Diyos.
Kung matatandaan po natin pagdating sa paghahandog sa Diyos ay mayroon pong iba't ibang paraan o kaya ay mayroon po silang iba't ibang mga pagkakataon upang makapagbigay. Para po sa kabanatang ito, tungkol po ito sa paglilinis, pagdadalisay ng nanganak. Ang pinaka-importanteng punto ng kabanatang ito ay para malinis muli at makabalik sa kalooban ng Diyos dahil ito ang nais niya. Bilang tao ay natural lang po ang manganak. At ang pagdurugo kasama nito ay natural din at bilang mga ina ay nangangailangan po sila ng pagpapahinga at sa pamamagitan ng mga kaloob at ng mga tuntunin na ibinibigay ng Diyos ay makakabalik po sila sa kabanalan at sa pagpupuri sa Diyos. Purihin ang Diyos sa kanyang buhay na salita.